Panoorin po natin itong first video mga kabradsis. Saglit lang po ito mga kabradsis. Ang kaso ni Monsignor Chris Garcia. May tuturing na ang mga Monsignor ay mas nakakahigit na grado kung ikukumpara sa mga ordinaryong pari lamang. Mayroon silang mas higit na kapakinabangan at mas higit na iginagalang kaysa sa mga regular na mga daily Holy Mass prayer leader. Si Monsignor Cristobal Garcia ay nasuspinde at tinanggal sa kanyang posisyon sa Archdiocese ng Cebu sa utos ng Vatican habang iniimbestigahan ng Holy See ang mga akusasyong pang-aabusong sexual niya sa isang batang lalaki sa altar higit sa 20 taon nang nakakalipas sa bansang Amerika. Noong panahong iyon, sa ginawang pag-iimbestiga sa kanyang mismong kwarto ay nadatnan nila si Garcia na nakahiga kasamang isang binatilyo sa kanyang mismong higaan. Sinabi ni Monsignor Achilles Dakay, ang Media Liaison Officer ng Archdiocese, na ang pagsuspinde kay Garcia ay ilang buwan bago ang pari ay isinangkot ng isang artikulo sa National Geographic sa iligal na kalakalan ng mga ivory sa Pilipinas. Noong taong 2005, inamin mismo ni Garcia na nakipagtalik nga siya sa dalawang menor de edad na mga altar boys sa Los Angeles sa California. Atin pong napanood mga kabradsis, no? Isang Monsignor, ang Monsignor po, tandaan po natin, remember that the Monsignor po ay may matataas na posisyon sa tinatawag Roman Catholic Church, no? And then usually pag Monsignor ka, may edad na. Talagang may edad na pag Monsignor ka, no? So ibig sabihin mga kabradsis, no? Matagal nang naghuhumili, matagal nang nagmimensahe, nagbigay ng mensahe sa mga nagsisimba sa simbahan, no? Tapos kung tingnan niyo, kung napanood ninyo, nagkaroong kaso na nakipagtalik sa dalawang binatilyo na mga lalaki, no? The altar boy. Ibig sabihin mga kabradsis, itong Monsignor pala ay bakla po pala siya, no? Sorry to say that, no? Bakla pa pala. So now mga kabradsis, no? Tingnan natin ang reaction sa Biblia dito sa atin pong napanood, no? Ang biblical reaction po dito mga kabradsis, para po sa atin pong kaalaman, galing sa Biblia. Sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 27 mga kabradsis, no? Basahin po natin mga kabradsis sa Tagalog, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, no? At tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali o kasamaan, no? Verse 28, no? At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip, no? Kung gusto pong ipaliwanag talaga mga kabradsis, no? Na ang mga taong mga ganitong klase mga tao pala mga kabradsis, no? At talik sa kapwa lalaki mga kabradsis, ito po'y mayroon po talang, ito po'y pagkakamali, no? Mayroon po talang parang itong kagantihan sa kanilang pagkasamaan. Sabi po sa verse 27. So ito po'y hindi po talaga kalooban ng Panginoon. At sabi dito sa versikulo 28, at palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Hindi talaga talang mga klaseng taong ito, hindi talaga kinikilala ang Diyos, no? Kaya ang Diyos po talaga, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Para bang ni-reject sila sa Diyos mga kabradsis, no? Parang pinabaya na ng Diyos sa mahalay na pag-iisip ng mga taong klaseng ito, no? So, sabi din dito ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 1 up to 10, kung babasahin po natin lahat ng istorya mga kabradsis, sabi po na Apostle Paul po dito talaga, magkunin lang natin ang pinakapunto dito. Marami po tayong punto na makuha po sa sabi ni Apostle Pablo kay Timothy. Si Apostle Paul po ay binanggit po dito na masasamang gawain na laban sa mabubuting aral. Ano ba itong mga masasamang gawain na laban sa mabubuting aral? Isa na po dito mga kabradsis, itong mapakiapid sa kapwa lalaki, no? Kabaklaan, no? Ito, isa po ito. Ang pakikiapid sa kapwa lalaki, ito po'y gawain na laban sa mabuting aral, no? Sabi ni Apostol Pablo, babala po ito ni Apostol Pablo laban sa mga false religion, no? Pag ang religion pala ay gumagawa ng ganiyang klase, no? Kabaklaan, makipagtalik sa kapwa, makikiapid sa kapwa lalaki, ito po'y tanda na false religion po yan, no? False religion po yan, no?